Maupay nga takma sinirangan Visayas ng syudadhan Tacloban, live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikita na Facebook pages ng FMR ng TRTV Tacloban. Kaupo ditong bugos ng kwaras ng TRTV News Team, ako nuwaliyogo ng amon ipapadangat ang mga presko nga magpaso nga mga notisya yan nga oras. Nga na aton mga laray uluhan. Sandro Marcos, kwalipikado maging sunod na kongresista sa Ilocos Norte. Sumalakan Congressman Martin Romualdez. Unom nga mga barangay at sinirangan Visayas. May ada clustering hinding cases. Araba hamahinay nga awas ang tubig. LMWD, ito narireklamo. Tacloban City, Ormoc City ngan biliran, iginpailarom na ha COVID-19 Alert Level 1. Pira nga mga mulupyo, naglipay hamas hukal na nga mga restriksyon. Presyohan lugit at sinirangan Visayas, nag-umento na sumalaha Philippine Coconut Authority. Matalong Leyte ABC President ngan usa pa kang kaupod hini, arestado habay bust operation na Bato Leyte. Nga naman to naton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya na nga oras, Bilibi House Majority Floor Leader ng Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, haanak ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. ngay Sandro Marcos mahitungod hanigin pakita ning aram ngan kamakarit. Sa para iya kwalipikado ni maging sunod nga kongresista ha Ilocos Norte. Halito na eksklusibong report ni Don Leandro Chu. Nagpahayagin pasasalamat kan House Majority Floor Leader ng Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez anumang kunining nga Alexander Sandro Marcos suwag nga anak ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. Ini may tungod han paghatag hin mga giya ha iya ha Kongreso kuniyain pananglitan magdaog ka kongresista ha Primero Distrito ni Ilocos Norte. Sumalakan Marcos sa pagyakan ini ha iya ika-28 nga kaadlawan ha nakalabay nga adlaw bisan pa man hiya waray pa ha Kongreso maaram na hiya hiton iya angay buhaton tungodan mga giya nga iginhatag iya ni Congressman Romualdez. Kwalipikado daw si Sandro nga lumingkod como kongresista han distrito sumalakan Congressman Romualdez labi na nga disiplinado ini may dedikasyon pagserbisyo ngan hiya mismo como naghatagin giya ha iya ina makakapamatuod ha kalidadan 28 anyos nga apo ni anay Presidente Ferdinand E. Marcos. Yan nga pinili ay ikakaatbang ni Sandro Marcos sa congressional seat, hi incumbent Congresswoman Ria Fariñas. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Nagsagdo naman na publiko ang buhatan panlawas nga igpabilin itong kalimpyuan na kalibungan ngan maging alerto naman kontra itong utro nga pagboto itong sakit nga dengue din yung sinirangan Visayas. Na isabutan man gud itong buhatan nga may ada na mga unom nga barangay sa rehiyon nga nagpakita naman ng clustering ito na sabi nga sakit. Ari itong report ni Sara May Archaga. Ginklaro yan ang Department of Health Eastern Visayas nga para yan nga tuig. Ira nakita nga utro naghinitaas itong kaso ang sakit nga dengue. Man nga ni basara datos ang buhatan panlawas, hasyahan pala nga ni nga tulo ka bulan, yan nga tuig. Nakahipatik na hirain maabot 268 nga kaso hini, diin nagawas nga 74% ang ginhitasan kumparahan dengue cases ang nakalabay nga tuig, nga nakadala 154 ha pareho nga mga bulan. Duha naman na sumat nga naawat yan nga tuig, tungod hining nga sakit diin ang mga ini nagtikang naman haharongan Calbayog City. Samtang nabaroan naman ipinaagi kan Jeline Malibago tagapagyakan ng buhatan panlawas, ngayon nagihapon nga tuig may eda unom nga mga barangay din ya rehiyon an may da clustering han dengue cases. Iniamuan ha San Joaquin Paloosa, duha ha Baybay Leyte, usa ha Ormoc City, usa ha Gandara nga usa gihapon na St. Bernard Southern Leyte. Ginklaro pa ni Malibago nga waray naman na sumat
liwat ha irabuhatan nga may eda dengue outbreak ha rehiyon kundi clustering han dengue cases pala. Kapag kaya na it region, diri naton pa gina-announce or gina-declare nga may outbreak. Nakakakita-kita may mga clustering of cases, ngan usa na nga ni ito yan ang San Joaquin Palo, pero wari kita nakikita or diri pa hiya pwede naton ma-declare nga outbreak on dengue cases. Ang clustering manggo din natatabo kung may eda tulo o sobra pa nga kaso han dengue ito na ipapati ka usa nga lugar o barangay, sulodin upat ka simana. Usa na daw gihapon ini nga panarabtan na kinahanglan na magbuhatin mga pitad, sugarin pagdumarahin search and destroy activities ngan pagpatuman han 5S. Or may din naton mga guidelines na ginahatag kay LGUs para ma-intensify ang search and destroy activities. Kasi nakikita manggod naton nga ini nga dengue ma-resolve la inihiya. Kailangan sustainable nga mga activities or sustainable nga intervention, and search and destroy activities is one of that. Kailangan talaga i-ensure naton, i-sustain naton kiti-kiti free nga households ngan communities. San Joaquin Palo nga usa mga natudlo nga may da clustering han dengue cases in nakahipatik in maabot 38 nga kaso, sumala na mismo kan Kapitan Gregorio Lantaho. Ini nga ira kaso in natirok daw tikang didapahan bulan han Enero nga niya nala nagkagawas tungod nga an iba nagaalang pagsumat nga hirain usa nga dengue patient. Nag-iro igbus kay tungod na hadlok. Ano sa pito nga waray namon dayong kakuan nga hataas na amon cases kay gintatago, nagpapa-check up, nagtatago, diri nagsusumat ha amon kay nahadlok kay bahin ko na sidyon nga COVID. Ito na ano, so I hope nga game amog nagpalibot na ko han sige na among bandilyo nga ayaw ka mo kahadlok ka bisiton COVID or dengue kinahanglan naton iton matratar. Ginpapaningkamutan naman yan nilang taho nga diri na magdinamo pa iton kaso hini nga sakit ha iya barangay ipinaagi na gihapon ang pag-aghat haton niya mga residente nga makiusa ha ira kinada Sabado nga pagbubuhat in search and destroy activities nga nipabilin ang pagiging limpyo gud ang libong labi na ha mga sulod balay ngan sisiguraduhon nga waray bisan anuman nga mga butang nga pwede pagbiawan ng tubig nga po pwede liwat pagbunayan han mga lamok nga may darahan sakit nga dengue. So, kapag kaya na init amon action, bugos nga Palo, ang liga meeting namon, synchronize in search and destroy every Saturday. Diniha barangay ko, kinahanglan kami mag-search and destroy. Yan nga bulan, kinahanglan 4 ka beses. Dire-diretso. And then, kuan naman han Provincial Health Office nga, kinahanglan na namon magpaging. Okay kay gimpi personal ko nga niyang pagbandilyo kay diretso ako nakikigistorera. Ang mamimili hera kung direra makupirar o magkakadinggi hera. Nabaroan mangguti kang mismo habuhatan panlawas, ngayon na nga papag-ubag o iton lakatan panahon, umuran naman hin kusog, ngan sumirak naman hinduro kaping it, in maupay daw nga higayon ha pagpapadamo hadton mga lamok nga may dara hini nga sakit. Sara May Archaga, Arangkada, Balita. Hadiri may nga higayon ginuranin mga Araba iton buhatan han Leyte Metropolitan Water District mahitugod iton mahinay nga awas iton tubig. Kakasubo naman ito ng sabing opisina nga bisan kunan operasyon han kasugbong hini nga prime water iton hinungdan ira lagi hapon ito nakarawat han mga reklamo. At itong report ni Sylvia Abadingo. Aminado LMWD General Manager Patoy Humeres nga agsob ito nira reklamo nga nakakarawat kabay iton paghinay suplayan tubig nga kun haros nagaagma nila iton pipira pagsalud para lang magkaadain tubig nga magagamit habugos nga adlaw. Naniniguro naman daw sumaliton LMWD ang ginbubuhat nirang operasyon haylar man Leyte Prime Water para lang maihatag iton sakto nga suplayan tubig hakada water consumer. Paano ni kung pag tuo iton binubuhat it Prime Water, this is actually this is our period of adjustment kay may da kami ito ka ginagrihan Prime Water nga dapat 24/7 itira tubig in all the service coverage area of LMWD. So amo ito nga naniniguro nga ma-attain ini kay we are already on we are entering into year 3 of the joint venture agreement. So dapat masulbar ininira before any
proposed adjustment in the future. May daya na proyekto ng LMWD nga nang kasugbong hinan Leyte Prime Water para mas mapakurukusog itong awas ang tubig nga igsusupply kada balay, ilabi na mga lugar nga ginkikinahanglanin prioridad. Man ngani, nagbuhat na daw meeting ang technical team han LMWD nga Leyte Prime Water para hin madagmit nga aksyon bahin ang mahinay nga supplyin tubig para mapasilitaran walo nga proyekto. To facilitate 8 projects na nakikita namon that will help improve the water supply in Tacloban, and that already includes the VNG, andi dihasagkahan kay amay nit baga mga problematic yan ngayon further improvement it water supply sa San Jose. So yan na kay may mga adjustments kita nga ginihimo tungod nga gingamit tanaan Sirin Reservoir hautap that will supply the water across the city of Tacloban. Baga nasusubuo sa ay Humeres, mahitong daw hini nga partnership. Natatabo nga tanan daw nga mga reklamo nira ito nasalo nga imbes ang operasyon inaadto daw ini Prime Water. Sanglit admitado ini nga danay daw in may dapa pagkaburubingkil nga diri dani nalilikayan mahitungod nga diri nakaklaro iton mga direksyon. May da naman daw nira target nga ging kasarabutan para mapadalian pagpaupayan supplyan tubig. Sanglit na apilalaanahin pag-intindi Humeres nga kun panalagsan nakaka-eksperyensyahin hinay nga awasin tubig, mahitungod nga oras mahuman na ito niragin bubuhat nga operasyon ng maintenance sin lauman naman daw na mai-enjoy iton makusog nga awasin tubig. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Nagpagawas na yung panibag-o nga quarantine classification ng Interagency Task Force sa kun IATF ang kauluhan na kundin labot-labiliran in nahidugang na iton mga syudad ng Tacloban ng Ormoc ha mga lugar nga nakapailaram na COVID-19 Alert Level 1 o ang kinatawag nga New Normal. Iging kalipay naman initon pera nga mga mulupyo ang mas gimpahukalan pa nga mga restriksyon duro tini nga klasifikasyon. Ariton report ni Sarah May Archaga. Iginubos na ha COVID-19 Alert Level 1 ang syudad ng Tacloban or Mukngan probinsyahan Biliran, lakip na ang National Capital Region kon NCR, ngan sobra 40 pa nga mga lugar din niya Pilipinas, tinikangan niya ng adlaw Marso 16, kutob Marso 31 yan ang tuig. Ininbasar na gihapon na desisyon nga ginpalusad ang Interagency Task Force kon IATF. Samtang magpapabili naman nga ada Alert Level 2 ang nasasalin pa nga mga probinsyahan Region 8, sugaran probinsyahan Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, ngan Southern Leyte. Kasumpay hini, pero naman liwat nga mga mulupyo ang nagpabatihin ira kalipay, mahuman mahibutang nan syudad ng Tacloban na Alert Level 1 o hagin tatawag nga New Normal, tungod nga hinay-hinin na daw liwat ini nga makakabali ka ira mga dati panginabuhi ngan pakabuhi. Oo ma'am, oo. Kay kung mahimo nga ni, level 1, level 0 na kay para tibay back to normal na pangabuhit tao. Pero ang face mask, continuous lang hapon kita kay for protection ba? Opo, para kung maropen at alert, adi na kita alert level 1 kay para makagios na hinbaga maropay. Pero diri launta naton hingalimtan ang mga health protocols para diri liwat mag-spike iton kaso COVID aton dapit. Nalilipay naman liwat ni Nurse Rodora Pongus, han Tacloban City Hospital, hininga panibago nga alert level system nga ginpatuman han IATF. Pero ada naman liwat ang irapadayon nga pagpahimatngon nga diri magkontrabahala ngan padayon lagi hapon magsunod health protocol, pagsulot lagi hapon in face mask ngan an padayon nga pag-aghat nga magpabakuna na kontra COVID-19. Bisan kita magiging level 1 gihapon or level 1 na kita, gin-recommend lagi hapon namon kami nga mga health worker nga padayon lagi hapon kita paggamit ng mga face mask. Kami hospital setting padayon lagi kami nagagamit ng mga face shields, and of course ang social distancing ada lagi hapon, and even kami hospital diri kami gihapon nangangaon hindurungan. So ada lagi hapon ang minimum standard health protocols para liwat kita ma-sustain naton kumbaga 1 or 2 mapamunta naton
if possible, magiging zero at aton COVID-19 cases. Ginlalauman na maliwat ang Department of Health nga ini nga anunsyon IATF tungod nga damo na nga mga lugar ang kwalipikado nga ibutanghan new normal pero padayon naman lagi hapon ini nga nagpapahinumdum ang mga local government units nga siguraduhon lagi hapon nga makakabot ang ginihingita nga target atun mga babakunahan kontra COVID-19 labi na nga diri pa human itun ayat kontra hini nga pandemic nga may dilagi hapon dako nga posibilidad nga otro bumutho o mag-surge iton COVID-19 cases kung puro na magkukumpiyansa an nga tanan. Ma-de-escalate it aton mga alert level sa aton mga provinces. So with the NVD nga nangyari last week, we are hoping na mas dumamo nga mga provinces and cities it ma-de-escalate. Sarah May Archaga, Arangkada, Balita. Malipayon naman nga igin-anunsyo itong Philippine Coconut Authority nga hapag kaya na nga higayon na tuman nagihapon itong maiya na nga hingyapan mga coconut farmers nga umento naman na presyo itong lugit labi na din yung sinirangan Visayas. At itong report ni Jay Barion. Haloyuhan pagumento han mga pangunang pabliton LPG ngan produkto ng petrolyo hapugos nga nasod. Din ha sinirangan Visayas naghitaas naman ang pameresyuhan ng produkto ng Kopras. Din sumalakan Joel Pilapil manguluhan PCA 8 nga dako ini nga bulig ha mga paraumahan lubi habot nga han padayon nga krisis nga ginkakaatubangan nasod. Sumalakan Pilapil duha kalain ang presyo ng Kopras may da tinatawag nga farm gate ngan mill gate nga nagmumulay ha 43 pesos ang presyo ng farm gate samtang 60 pesos naman hamil gate. Amo ini nga duduha nga presyo. So kung siri nga farm gate, presyo dito ha site o sa location kung hay man iton nga mga location sa atong mga kupras, it aton presyo niya na 43 average. It could be lower, it could be higher. So ini gin-average lang namo iton bugos nga region 43 pesos. Pero iton mill gate or presyo dito ha planta niabot na yanahin almost 60, although 59.63. So pwede na ini 60 pesos per kilo. Tungod ini padayon nga naglalaom man opisyal nga tikang hadwa ka bulan nga pag-arangkadan han presyon Kopras sa rehiyon indako nga paglaom ang darahini ha mga coconut farmers nga makaunhan ngan makabawihan ira mga gastos pagtanumhan mga punuhin lubi tikang haepektuhan mga nag-agi ang kalamidad. Iyan na nakikita naman rason ha pagmahalan presyon produkto han Kopras tungod nga naghamubo o nagutiay ang supply hini epektuhan na kalabay nga Bagyo Odette din ektaryahin mga tanom nga lubi partikular sa Southern Leyte in grabe nga nadarahigan na nasabi nga dilubyo. Iton sinisiring na ko nga farm gate may dagod diferensya ang presyo sa lugar nga may arani aya planta. Kay sugad man ni Jay, like for example Eastern Samar, amo bugod duro itira sinisiring nga farm gate. Kay kung ako ang nagkumpra sa ilang kupra, madalagan pa man ako takluban. So may da logistical cost. So thereby iluluwer na ko ang presyo per kilo. Pero kung dinhi ang farm gate sa for example Leyte na taas ka 48 kay guti ay malati mo bebayahian kaya ada may planta Tolosa, may planta. Sanglit initong resulta kung kay ano may ada farm gate rate nga 60 pesos kada kilo hatimbangan Kopras ang sinirangan Samar tungod nga mas himubo ang presyo ni kumparahan presyo Leyte pero gin-average na inihan PCA ha 43 pesos tungod nga hirani man laan planta hini nga namumutang la habong tuhan Tolosa. Jay Barion na Arangkada Balita. Masunod! Matalong Leyte ABC President ngan usa pa nga kaupo dinhi. Arestado habay bust operation. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Kapagbalik naman iton aton mga notisya, sigurado iton pamunuan ng Tacloban City Jail nga barang kung bantay sarado ang mga jail guard iton mga pirit nga ginpapalusot ng mga kontrabaho na sabi nga pasilidad. Man ngani mas gindoble pa nira itong gimbubuhat ng inspeksyon agod nga masigurado nga waray makakalusot ng mga gindidir nga butang pakadto naman iton mga selda. At itong report ni Sylvia Abadingo.
Igin kakalipay pagsamat ni Jail Chief Inspector Bernardino Edgar Camus, City Jail Warden Mildor Tacloban City, nga bisan kung nadala gyapon ang presensyan COVID-19 ngan todo bantay nga tanan nga personnel nagpapadayon lagyapon ang drug test activity han mga personnel ngan mga persons deprived of liberty kon PDLs agud lang mamintinaran mga inin pagiging negatibo ang resulta. May dangani daw higayon nga igin itsyati kang hagawas pasako biton pasilidad nga nasaray ha pader han mao nga pasilidad iton mga paningkamo iton pipera nga tagagawas nga makasulod la iton mga kontrabando. Mayroon din mga yes, may naghahagis ng yes. Siguro gagawin nilang alak. Yun ang regular na from time to time nakakukuha pa rin yung cellphone. Waray gihapon maundangan programa nga galugad. Bisan pa man kun waray may igin kahibalag nga mga tagagawas sa mga preso. Ngan mahugot nga ginpapanginanugod nira iton mga igin duduhol tika nga iton gawas pasakob. Pero haluyuhinin may dagod gihapon mga nasasakpan nga nagpapakalusot nga mga kontrabando. Mayroong kasamang charger yung nakuha namin yung dito. May kasamang charger. Walang cellphone. Bihira na masyado. Kasi naglalagay na tayo ng protection sa likod, naglagay tayo ng net. Diri naman liwat permanente ini natatabo mahitungod nga nagbubutang nan mga ini. Hen protection so ganin pagbutangin net hamay pader nga masukot labayan in mga kontrabando para liwat ini magserbi nga sagpo. Sugad man may da mga CCTV camera nga mga ginpanmutang. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Waray pa magpagawasin pa ni bag-o nga price adjustment ang mga pangunang paplito ng Department of Trade and Industry o DTI, mahitungod nga padayon pahini nga ginaadman ha kauluhan. Una naging papangarot ang mga manufacturers ang aumento a presyo hanpira nira nga mga ginihimong mga produkto mahitungod nagpapadayon naman nga paginitaas iton presyo ng mga raw materials kalakip na ang produkto petrolyo habugos sa kalibutan. Anitong report ni Jay Barion. Padayon nga ginpapag-estudyohan ng Department of Trade and Industry kung DTI Regional Office 8 kung ano itong mga angay pitad kasumpayhan posible nga paghinitaasan presyohan mga primero nga pabliton. Inihabot nga han panawagan han pira nga mga manufacturers sa maong dapit nga magkaadahin price increase sa irang mga produkto. Hanagin pamahayag ni Ivy Ancheta, tagapagyakan ng DTI 8 may da na mga manufacturers ngan pira nga mga negosyante nga nagahangyo ng paghitaasan presyo ang irang mga produkto tungod han padayon nga paghinitaasan presyo liwat mga raw materials ngan ira mga gingagamit nga cost of transportation. Ngani hapag kay na ginpapagandaman pahanbuatan nga gingokonsidera ang sitwasyon han mga manufacturers sugad man ang mga konsumidor nga diri liwat madihado ang mga in kaso magamay adahin price increase. Nabaruan nga siyahad nga nakakaapekto ang paghinitasan presyo ang mga pangunang papliton ngan oil price hikes initungod han nagpapadayon nga krisis habot nga han Ukraine ngan Russia. Jay Barion, Arangkada Balita. Bisan pa man kung damo na nga mga komunidad sa Southern Leyte and Malinampuson nga naibalik na iton supply, 232 lagihapon nga mga barangay nga una na nga nadistroson Bagyo Odette ang tubtuba pagkina inwaray pa kuryente. Ariton report ni Sylvia Abadingo. Nahibalik na ang kuryente 268 pala sa 500 nga mga barangay sa Southern Leyte Kataliwan ang tulo ka bulan nga pagkakaadain power outage durutan Bagyo Odette. Basa ra report ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco nga as of March 15 nakadain ni 66,116 ka mga balay nga establishmento na pasugaan sa kuban 105,787 nga mga apektado nga hiton power consumers kung nagbubutang 2% and 53.28% hili nga mga barangay and partially energized sa Kuban Soleco. Ang estado naman ng kada consumer in maabot na 62.5% ang napasugaan na kung naglulusad kada bungto ang 23 nga mga barangay ha bungto han pintuyan ngan 15 mga barangay San Ricardo in nagpapabilin nga waray suga kundi inaada 5,000 nga mga balay nagkaguguba durutan Bagyo. Samtang nahibalik naman ang kuryente ha bungtan San Juan ngan Silago nga may da 7,000 nga mga balay and partially energized naman nga bungton Maasin City, Macrohon, Padre Burgos, Tomas Opus, Buntok, Sugod, Liluan, St. Bernard, Hinunangan, Malitbog, Libagon, Anahawan, Hinundayan, ngan Bungtuan, Limasawa. Ginlalauman naman ang Soleco nga may babalik ang full restorehan era serbisyo nga tanan nga bungto nga era nasasakupan. Diri pa mahuhuman ang bulan ng Marso. Manunumduman ang task force kapatid nga ginkukomponirahin mga personnel tika nga Electric Cooperative Eastern Visayas. Ani gin deploy haro sa syen nga mga linemen para magayad nga aton mga
nagugubang nga distribution facilities. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Sugad naman itong nauna niya nga saad ang mga mulupyang Tacloban, padayon naman nga ginpapanginano ni Mayor Alfred Romualdez itong ira mga kahimtang. Pinakabagong niya nga nabisita, ngan ginpangamusta amon naman itong mga senior citizen din niya syudad. At itong report ni Sara May Archaga. Ginpanginano personal hadilangan nakalabay nga adlaw ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang kahimtang adun mga senior citizen din niya syudad. Ginbuhat naman ang mao nga katitiro ka barangay hall, han barangay 71 Naga-Naga, din gintambungan inihin sobrasyon nga mga kaapihan senior citizen organization din niya Tacloban. Ginpahayag naman liwat ni Mayor Alfred nga kumo sa nagihapon senior citizen, maaramang gud daw liwat hiya nga kinahanglan na gud matagahan atensyon ang mga panguna nga panginahanglan mga kalagsan din niya Tacloban. Tungod hini, gisisigurado naman ang maong alkalde nga kutob ha iya may himo intututukan gud niya ang mga panginahanglan hininira sugad na lan financial security, personal security o safety, kaupod na ang healthcare services nga ira makakarawat. Samtang nabaroan pa naman nga usa mga importante nga napaghimang rawan hamao nga forum amo ang kunti paunan humapapalaksi ang paghatag o pag-release hadun mga social pension ang mga senior citizen ipinaagi hugot nga sumpayan habot nga han local government units CSWD o ngan DSWD. Nakaupod naman ni Mayor Alfred hamao nga pagbisita ha mga kalagsan mismo ang tagmanguluhan CSWD o nga Hitchona Bahin, Naga-Naga Senior Citizen Organization President ngay Alderico Torlao, Nicolas Soliano, nga ni Hiraya Foundation President Raymond Romualdez. Sara May Archaga, Arangkada Balita. Diri lang ni magi-import into neto nilada nga galunggong ang Department of Agriculture tikang halangyaw. Agod naman nga matagan ni gayon itong mga lokal nga parupangisda nga makapanginabuhi mahitungod nga hirani na itong peak season para nga mga isda. Tinhin naman na aton rehiyon. At itong report ni Jay Barion. Iginpahayag han Department of Agriculture harayon 8 nga diri laan na hira mag-i-import hin pera katonelada nga produkto ng isda mahitungod nga harani na ang peak season o summer season han produksyon hini. Idibasar han naging pamahayag ni Dr. Juan Albaladejo, manguluhan BIFA Regional Office 8. Nabaruan manggod nga plano unta han DA nga mag-import hin maabot 140,000 katonelada hin galunggong pero diri daw anay iniigpapadayon darang nga hirani na ang peak season han produksyon han isda nga galunggong. Manggod kaudgan nga summer tubtub Setyembre ang peak season han pagdamuhan produksyon han mga isda partikular ha may Northern Palawan ngan sugad man ha Rehiyon 8. Pananglitan naman nga maghitaas ang produksyon han isda ha mao nga mga lugar in may daliwat tsansa nga maghimubo ang presyo han mga mao nga produkto. Manggod manunumduman nga nag-umento ang presyo han mga isda ha mao nga dapit tungod han padayon nga paghinitaas ang presyo han produkto petrolyo. Jay Barion, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Samtang presyo naman itong unto ginusa nga ABC President Matalom Leyte ngan kausa hini mahuman nga mahidak pa naging lunsar nga buy-bust operation ng kapulisan habung tuhiton bato. Inaaligar pa nga umaton mga inihan pag-arestohon itong mga kapulisan. At itong report ni Dan Kirkerkies. Arestado ang ABC President han Matalom Leyte nga ginkilala kan Rogelio Danyo alias Elmer, 57 anyo sa Barangay Kapitan han Barangay Santa Fe, Matalom Leyte. Ngan usa pa nga ginkilala naman kan Cesario Lambuhon, 35 anyos hagin himo nga anti-illegal drugs operations han Bato Municipal Police Station, Matalom Municipal Police Station. Ngan PDEA 8 didto ha Baywalk han Barangay Kalanggaman, Bato Leyte. Hagin himong operasyon inapalit ha mga suspect ano sa nga heat seal transparent plastic sachet nga may sulod tutuuhan shabu nga na-recover ha posisyon han ABC President ang duwa ka bugos nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod din ginaaligar shabu budol money nga nagkakantidad din 1,000 ka pesos, usa nga itom nga wallet, usa nga busag nga envelope nga may dasulod nga 20,000 ka pesos, usa pa nga white envelope nga may dasulod nga 15,000 ka pesos, cellphone, sarakyan, kwarta nga nagkakantidad din 62 pesos ha magkadrodilain nga dominasyon, iba-iba nga klase hinyabi nga digital weighing scale. Ang mga na-recover nga gintutuan shabu ingin baba nga 100 gramos ang kabugaton ngan ang mga suspect kalakipan mga nakuha nga ebidensya ingin dara nga tuha PDEA 8 parahan sakto nga disposisyon. Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita.
Arrancada Weather Update. Arrancada Weather Update. Samtang ato naman kumustahon iton maging lakatan naton panahon na pinaagin 24-hour public weather forecast ikang hapagasa. Padayon nga magkakamiadan usahay lang nga madampog nga kalangitan nga may dala tsansahin puro-puro nga mga pag-uran o pagdalugdog ng tikilatan Metro Manila nga iba pa nga dapitan nasod. Inin may tungod ito nagpapabilin nga epekto ang easterlies nga sugad man itong presensyahan mga localized thunderstorms. Hato naman provincial forecast ang probinsya itong Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar nga biliran hinpapayo magkakamiadan usahay lang nga madampog nga kalangitan nga may da posibilidad hin puro-puro nga mga pag-uran. Hapang kabugusan nagmumula ang temperatura tikang 24 nga da 33 degrees centigrado. Dini naman siya ng Tacloban padayon kita nga magkakamiadan maupay nga dalaga nitong panahon nga magkakamiadalan usay lang nga madampog nga kalangitan nga may daguti nga posibilidadin puro-puro nga mga pag-uran. Gibabadabana itong pag-asa nga magpapabilin ini nga maupay nga lakatan panahon tubtub nga dayton Domingo nga adlaw. Hapag kaya na nagmumulay naton temperatura tikang 26 nga da 31 degrees centigrado. Amo to naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras para naman iton kadugangan nga may impormasyon ng mga balita bisitahala niyon Facebook pages han FMR ng PRTV Tacloban. Pwede niyo gihapon ma-download ang aton FMR app ipinagi itong Google Play Store labi na iton aton mga Android users. Ang sugad man, available na gihapon ito na itong mga balita via YouTube. I-search lang itong PRTV News Tacloban. I-like ito, mag-subscribe na kamo, nga ni-click itong notification bell para maging updated itong mga pinakabago naton nga mga post. Nga nangaran naman